Una sa lahat, bigla na lang sumulpot at nang araro ng ilang tricycle at motor ang humaharurot na kotse na yan sa Lipa, Batangas. Bumaliktad ang kotse at humandusay sa daan ang mga nasalpok nito. Ang sinapit ng mga biktima at kung bakit napakabilis ng takbo ng kotseng yan. Abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Congressman Arnie Teves may tuturing umunong pangunahing mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo ayon kay DOJ Secretary Remulla. While Congressman Teves is the executive producer of everything. Pati yung story sa kanya nagaling. 10 preso sa Pasay tumakas, pinagtulungan pa nilang bugbugin ang bantay. Ngayong Semana Santa, mga biyaheng Bicol sa PTEX fully booked na. Mga magdadala ng alagang hayop, ano ba ang mga dapat tandaan para payagang makasakay? Sa pool sa video, ang maaksyong paghabol ng mga motorista sa 3 nakamotorsiklong hold-upper sa Quezon City. Nahuli kaya sila? At volleyball stars Tots Carlos at Ara Galang mag-aartista na? Patay din ang isang rider matapos masalpok ng van sa Maynila. Pero base sa kuha ng CCTV, hindi sumunod sa traffic light ang nasawing rider. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pasado 1:00 ng madaling araw kahapon makikita ang pagdaan ng puting van na ito sa Florentino Street sa Sampaloc, Maynila. Pagdating sa intersection, nabangga nito ang isang motorsiklo. Nagdire-diretso ang motor mula De La Fuente Street kahit nakapula ang traffic light. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ng rider at nagkalat ang ilang bahagi ng motor sa kalsada. Wasak din ang bumper ng van. Nagulat na lang po, biglang may umano sa harapan ko. Biglang tawid ng motor. Matulin dating ng motor. Kaya hindi ako nakapag-preno. Bigla na lang nagkaanohan kami dalawa. Nagkaanohan kami sa gitna. Naitakbo pa sa ospital ang rider na si Nathan Nulud, 22 anyos. Pero binawian din siya ng buhay. Kwento ng kuya ng rider, galing sa bahay ng girlfriend ang kanyang kapatid at pauwi na sana sa kanilang bahay sa Tayuman. Sakit sa kapatid. Sakit din sa magulang na mawalan ng anak. Sila pa yung maglilibing sa anak nila. Based on sa CCTV, both daw mabilis magpatakbo. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties ang driver ng van. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hinabol naman ng mga motorista ang 3 demotorsiklong hold-upper sa Quezon City. Depensa ng mga suspect, nakainom daw sila at napagkamalan lang daw ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Umaatikabo ang habulan ng mga nakamotorsiklo mula sa Mindanao Extension hanggang Zabarte Road sa Quezon City nitong Sabado. Ang hinahabol, rider at 2 niyang angkas ng mga hold-upper. Kita pa ang ninakaw nilang pink na bag mula sa isang babaeng estudyante. At ang humahabol naman sa kanila, mag-asawang nakamotorsiklo at isang TNVS rider. Sa umpisa ng habulan sa Mindanao Extension, makikitang sa gilid ng kalsada dumaan ng mga hold-upper. Sinamantala nila ang traffic para lituhin ang mga humahabol. Pero itinuro sila ng mga nakakita. Kaya naman sa bandang Commonwealth Avenue, muling nadikitan ng mga humahabol ang mga humaharurot na hold-upper. Hindi nila alintana ang peligro kahit wala silang helmet. Sa bilis ng takbo, nilipad pa nga ang sombrerong suot ng rider. Sumasagot ang rider hold-upper pero hindi marinig ang sinasabi niya dahil sa lakas ng hangin. Pagliko nila sa Zabarte Road,
Saktong may nakasalubong na mga taga-PNP Highway Patrol Group kaya agad nagsumbong ang mga humahabol. Sir! Nanakaw! Magnanakaw! Yun nga lang, lalong nakalayo ang mga suspect at hindi na nahabol pa. Ibinigay na lang ng mag-asawang nakamotor ang mga impormasyon at video na nakuha nila. At kasi sila magkakaangkas eh. May dalang pink na bag yung inagaw sa estudyante. Pero nakunang ko. Naisip daw ng mga humahabol na rider na sipain ng mga suspect. Pero baka raw kasi madisgrasya pa dahil mga hindi naka-helmet. Ayaw talaga niya tumigil. Pwede ko siyang gitgitin, nalampasan natin siya, kaya lang talagang magpapakamatay talaga itong mga bata na to. Kaya talagang medyo delikado talaga. Ngunit sa hinaba-haba ng habulan, sa kulungan din ang bagsak ng 3 hold-upper. Sa tulong ng video, natuntun sila ng mga pulis at naaresto sa follow-up operations sa North Caloocan. Kinilala ang mga suspect na sina Patrick Santos, Blasel Vacaro at John Rick Baran. Nung paggabi na, natitrace na natin. Alam na natin kung nasan sila. Sinabihan na lang namin doon natin magkita sa police station at doon na kayo sumurrender para maayos ang pag-uusap natin. Hindi na nabawi sa mga suspect ang ninakaw nilang bag na may lamang cellphone at wallet. Pero nakuha naman ang patalim at ang ginamit nilang motorsiklo matapos itong isuko ng mismong nanay ng isa sa mga suspect. Hindi raw nila inakalang sangkot pala sa iligal na gawain ng kanilang mga anak. Dinachat ko siya, sabi ko suko ko siya. Ano ko ng detail sa police po. Sabi ko yung motor na sa bahay ko po. Kasi dinrapay nila at around 8. Hindi ko alam na gano'n ang ginawa nila. Hindi ko po alam. Tapos nag-viral pa. Sabi ko, ba't nagawa niya yun? Eh, meron naman siyang pagkain, may sarili siyang bahay, wala siyang ginagawa. Depensa naman ng mga suspect. Nakainom sila at napagkamalan ng biktima. Masahista raw kasi si Santos at minsang dinala raw sila ng kliyente sa isang hotel. Pinainom sila ng alak hanggang sa makatulog. Ngunit pagkagising nila, wala na ang kliyente at sila ang pinagbayad sa lahat ng gastos na umabot pa sa 5,000 piso. At ang nanloko umano sa kanila, kamukha raw ng kanilang hinold up. Na-trigger lang din naman po kami pa. Parang gusto lang gumante. Hindi po talaga ako mga hold upper, sir. Nakita po niya, kamukha yun. Napagkamalan niya po na ano. Kumbaga parang umano lang po yung galit niya. Balak lang sana namin hiramin yung bag para mabayaran kami. Yung bag tinapon na lang namin. Kasi dahil sa kaba nga, inayaan na lang namin. Nakaharap ang mga suspect sa reklamong robbery hold-up. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Fully booked na ang mga biyahe pa Bicol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Pero may ilang nagbabaka sakali pa ring makasakay. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, gaano na karami ang mga pasahero dyan ngayong Lunes Santo? Cheryl, kaninang umaga hindi pa masyadong mahaba yung pila dun sa mga ticket counter. Pero alam mo, sa totoo lang, mahirap na makabili ng ticket para sa mga bus na biyaheng probinsya. Iisa ang reklamo ng karamihan sa mga pasahero nadatna namin ngayong Lunes Santo dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Wala nang mabiling tiket. Tulad ni Ana, swerte pa raw na nakakuha ng tiket papuntang Daet, Camarines Norte mamayang gabi. Ngayong maga, puno na po. Available daw po yung panggabi, pang alas 9. Si Josie naman, wala na talagang makuhang biyahe papuntang Catanduanes. Kaya hindi na siya makakauwi ng probinsya ngayong Semana Santa. Dapat doon ako maghulibik. Wala na akong makuhang ticket eh. Oo. Kaya pag ganitong pahirapan na talaga. Mahirap na rin. Kasi marami na rin nagpa-book na. Ayon sa pamunuan ng PTEX, fully booked na ang lahat ng biyaheng Bicol na air-conditioned bus. May mga available na ticket pa rin naman daw sa mga ordinary bus, pero mabilis na ring maubos. Sabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, halos 800 bus na ang nabigyan ng special permit sa ngayon para may masakyan ng iba pang babiyahe sa mga susunod na araw. Posible pa raw yang madagdagan kung kinakailangan. At dahil matagal hindi nakauwi ng probinsya, hindi pa rin talaga nawawala ang mga biyaherong maraming bitbit. Katulad na lang ni Mang Romeo na 3 pushcart ang dala at may kasama pang ihawan. Kasi naman sa compact din ang bus. Lalaki naman ang luwag-luwag naman ang kwan yan.
Si Edwin naman, 2 malaking speaker ang pasalubong papuntang Piodoran sa Albay. Nabitbit pa niya mula Nueva Ecija. Binigay sa akin ng kapatid, binigay sa akin. Kaya dinala ko lang, sayang. Nitong weekend, nag-ikot ang mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO sa mga bus terminal para masiguro ang seguridad ng mga biyahero. Isang bus ang hindi pinabiyahe dahil bukod sa pudpud na ang gulong, sira rin ang brake lights. 80 driver din ang sumailalim sa surprise drug test at breath analyzer test. Walang driver na nakainom pero 4 ang nagpositibo sa drug test at sasailalim sa confirmatory test. Hindi lang po buhay nung nagmamaneho nakataya po dito, pati po yung mga buhay ng yung mga pasahero po. Tsaka naulit ko nga po, yung mga bata at matatanda po, di ba? So kailangan lang po talaga tiyakin po natin na roadworthy, safe po yung gagamitin pong sasakyan. Hindi na pinabiyahe ang mga nagpositibong driver at nakipag-ugnayan na ang LTO sa pinagtatrabahuhan nilang bus company. Cheryl, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasahero, lalo na yung mga biyaheng Bicol. Dahil ganitong oras talaga yung karamihan sa mga biyahe na papuntang Bicol. At dun sa mga wala pang ticket, ang may papayo lang natin ay tumawag muna dun sa kanilang bus company o mag-reserve online. Dahil kung wala palang ticket, at least hindi masasayang yung kanilang pagpunta dito sa PTEX. Cheryl. Gerard, kung ganyan na tuloy-tuloy talaga ang pagdating ng mga biyahero, sabi mo nga nasa mahigit 700 na yung inilabas na special permits pero pwede pa magdagdag. Kailan mag-a-announce ulit ang LTFRB? Cheryl, ang intindi natin dun sa sinabi ng LTFRB, magdadagdag sila ng mga bus as needed. Dahil itong pagbibigay nila ng special permits, tuloy-tuloy ito hanggang sa susunod na linggo. Dahil yung validity ng mga special permits nito ay hindi lang hanggang April 10, kundi hanggang April 17 dahil nga sa haba ng holidays natin. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ilang mga trips ang madadagdag, lalo na yung mga papuntang Bicol. Cheryl. Gerard, dito bang mga biyahe magdamagan? Cheryl, karamihan ng mga trips papuntang Bicol, since medyo mahaba itong mga biyahe nila, inaabot ng 12 hours, yung iba inaabot ng 15 hours pa, lalo yung kung papuntang Sorsogon. Karamihan sa mga to umaalis bandang ganitong oras, yung iba hanggang mamayang alas 12 pa. So yes, hanggang alas 12, hanggang madaling araw may mga umaalis dito sa PTEX. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Walang aasang rollback ang mga motorista ang babiyahe ngayong Semana Santa. Dahil simula bukas, meron pang ang ipapatupad na higit pisong taas presyo sa petrolyo. 1 peso and 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 50 centavos sa diesel, habang 20 centavos naman sa kerosene. Unang taas singil ito sa gasolina matapos ang 2 linggong rollback. Unang beses ding nagtaas ng presyo ang diesel at kerosene matapos ang 3 linggong bawas presyo. Nakaka-apekto rito ang paghupa ng global banking crisis at ang pagtaas sa demand ng petrolyo sa China. Dagdag na mga abiso sa mga motorista, suspindido rin ang number coding sa Metro Manila sa Miyerkules Santo mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pero may coding pa rin mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Mananatili namang buong araw na suspindido ang number coding mula Huwebes Santo hanggang sa Lunes, April 10. Yan ay para bigyang daan pa rin ang mga babiyahe ngayong Semana Santa. Magbabawas na naman ang produksyon ng langis, kaya posible pa raw tumaas ang presyo ng petrolyo sa mga susunod na buwan. Nagdesisyon na ang Organization of the Petroleum Exporting Countries at ng mga kaalyado nitong bansa o OPEC Plus na bawasan ng mahigit 1 milyong bariles ng langis ang kada araw nilang produksyon. Ayon sa Saudi Arabia na siyang de facto leader ng OPEC, kailangan nila itong gawin para mapanatili ang katatagan ng global oil market. Oras na magsimula ito, $10 o mahigit 500 piso kada bariles ang magiging taas presyo. Dismayado naman ang Amerika sa desisyon ng OPEC Plus, lalo't kailangan pa naman ngayon ng murang langis para makabangon ang ekonomiya ng mga bansa. Matatandaang noong Oktubre ay nagbawas na rin ng produksyon ng OPEC. Ang mga pagbabagong yan, malaking dagok sa mga bansang walang sariling supply ng langis gaya ng Pilipinas. Wala pang tugon kaugnay rito ang ating Department of Energy.
Susunod, Negros Oriental Congressman Arnie Teves, mala executive producer daw na nagpondo sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Libo-libong pasahero sa Calapan Port na pauwi ngayong Semana Santa, dumoble. At mga bagong water sports sasalubong sa mga turista sa Boracay. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Yan po ang live na kuha sa Boracay. Makikita nyo kung gaano nakarami ang mga turista dyan. Punong-puno po talaga, kung makikita natin ay talagang mukhang mas sobra pa sa pre-pandemic level ng mga tao. Yung dami ng mga kababayan natin dyan. At mga kapatid, abangan po ninyo ang live report dyan ni Marian Enriquez maya-maya lang. Samantala, mala pre-pandemic na ang dami ng mga pasaherong dumarating ngayon sa Calapan Port sa Oriental Mindoro. Kabilang dyan ang mga magbabakasyon sa Puerto Galera na tiniyak ng LGU na ligtas sa oil spill. At live mula sa Calapan Port na sa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, gaano nakarami ang mga dumarating na pasahero dyan? Cheryl, mula sa pangkaraniwang 2,000 hanggang 3,000 pasahero sa ordinaryong araw, hindi na bumababa ngayon sa 6,000 yung bilang ng mga biyaherong dumadaan dito sa Calapan Port sa Oriental Mindoro. Ito yung madalas tawiran ng mga may biyaheng patungo naman ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao o yung mga magtutungo naman doon sa mga pamosong tourist destination gaya ng Boracay, Palawan at Puerto Galera. Welcome po kayo sa Malantero Port, Puerto Galera. Halos wala ng patid ang pagdating ng mga turistang namamasyal sa Puerto Galera mula pa noong Biyernes. Marami sa kanila ngayon lang daw ulit magbabakasyon ng 1 buong linggo matapos ang halos 3 taong paghihigpit dulot ng pandemya. Kabilang dyan ang pamilya ni Dexter na mula pa sa Bulacan. Hindi raw nila alintana ang oil spill na nakakaapekto na sa ibang bahagi ng Oriental Mindoro. Nakikita naman namin sa news everyday na wala pa naman. So we wanted to spend with the family bonding, with the friends also, kasi it's a long weekend for us. At para mapatunayang ligtas, sama-samang naligo sa White Beach ng Puerto Galera ang daan-daang residente ng bayan. Nagsuot pa sila ng kulay puti para mapakita na hindi ito mamamantsahan ng langis. Naririto ho kami ang lokal na pamahalaan na nagpapatunay na ang atin hong dalampasigan, ang atin hong magagandang beach dito ay safe na puntahan ng atin hong mga turista. Nitong nakaraang linggo, may kumalat na impormasyon na kontaminado ng langis ang dagat na sakop ng Puerto Galera. Pinabulaanan niya ng lokal na pamahalaan. Katunayan, hindi isinama ang Puerto Galera sa mga bayan na isinilalim ng provincial government sa state of calamity bunsod ng pinsala dulot ng oil spill. Malaking bagay daw yan, lalo't higit 70% ng mga residente, turismo ang inaasahang kabuhayan. Yung mga tricycle driver dito sa amin, yung mga boatman, yan po ay nangutang para lang sila ay magkaroon ng permit dahil umaasa sila na pagdating po ng Holy Week ay kikita sila. Makikita nyo naman po na ang bayan po ng Puerto Galera, ang White Beach po napakalinis, napakaganda. Ang sarap-sarap po at ang samantalahin na po natin yung pagkakataon. Hamon pa nila sa mga nag-aalinlangang ituloy ang kanilang booking. Sa ngayon naman kasi talaga wala pa namang oil spill dito sa ating bayan, dito sa Puerto Galera. So, challenge ko that time ang aking guest na kapag may nakita sila, magiging libre ang kanilang accommodation. Nasa 10,000 turista ang inaasahan ng lokal na pamahalaan na dadagsa sa Puerto Galera ngayong Semana Santa. Patunay dyan ang dami ng mga paserong dumarating sa Calapan Port. Dito madalas dumadaan yung mga may biyahe pa Romblon, Marinduque at Palawan. Maging yung mga Roro bus papuntang Iloilo, Bacolod hanggang Dipolog sa Zamboanga del Norte.
Ito rin ang alternatibong daan papuntang Boracay sakay ng barko. Marami sa mga nakausap nating biyahero ayaw na raw sumabay sa inaasang dagsa ng mga pasahero simula bukas hanggang Huwebes Santo. Para po makaiwas sa hassle na din po kasi po marami po mag-uuwian. So okay ngayon, maluwag. Hindi na gaano pipili yung mga tao lalo sa Batangas. Paalam na sa trabaho para hindi na masyadong magiging problema yung rush hour ng babakastos. Aabot sa mahigit 100,000 pasahero ang inaasang tatawid ng Calapan Port sa buong Holy Week. Mas mararamdaman daw ang buhos ng mga biyahero sa mga pabalik ng Batangas at Metro Manila sa Linggo ng Pagkabuhay at sa susunod na Lunes, April 10. Magbaon din daw ng mahabang pasensya dahil kulang ang mga bumabiyahing barko. Nakadeploy daw yung ibang vessel nila sa ibang lugar. Kaya yan, malaking bagay sana ang magagawa nila kung kompleto yung mga paskarap na yun na nandito pa. Mas maraming pasahero may babiyahin nila ng mas mabilis. Cheryl, sa kabila ng matagal ng problema ng kakulangan ng barko, patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ng PPA Mindoro sa mga shipping companies kung hanggat kaya na makapagdadagdag pa rin ng additional ships o vessel para matugunan yung mataas na demand o bilang ng mga pasaherong daraan nga dito sa Calapan Port. At ang pakonsuelo na lamang nila dito, Cheryl, sa mga maantalang mga pasahero ay yung bagong bukas na passenger terminal building sa lugar na kayang mag-accommodate ng nasa 3,500 passengers at mas convenienteng makakapaghintay naman ang mga biyahero o pasaherong maantala nga o madedelay ang kanilang biyahe dito sa Calapan Port. Cheryl. Sing dami na rin ba ng mga turista sa Boracay, yung mga nandyan sa Puerto Galera at yung mga gustong humabol, pumunta dyan sa Puerto Galera, ay kaya pa bang ma-accommodate? Well, Cheryl, marami sa mga hotels at resorts sa Puerto Galera halos fully booked na, no? Lalo sa Huwebes Santo hanggang sa Linggo. Pero ang sinasabi naman ng LGU ng Puerto Galera, meron pa rin space para sa mga hahabol pa ngayong Holy Week. Lalo't inaasahan nga nila na aabot sa 10,000 ang bilang ng mga turistang pupunta sa kanilang lugar. Nakatumbas na nga rin daw ng pre-pandemic level dito sa pamosong tourist destination. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nakatanggap daw ng mga banta ang may-ari ng Roro vessel na MV Lady Mary Joy 3 bago ito nasunog sa Basilan na kinamatay ng halos 30 pasahero. Kaya naman iniimbestigahan na rin ang posibilidad na sinadyang sunugin ang barko. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Suot ang breathing apparatus, muling pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang nasunog na MV Lady Mary Joy 3 sa Balok-Balok Island sa Basilan. Target nilang pasukin ang ibabang bahagi ng barko kung saan pinaniniwala ang natrap at namatay ang iba pang mga nawawalang pasahero. Hindi napasok ng BFP ang barko nitong mga nakaraang araw dahil sobrang init pa rin ito matapos masunog. Kanina, umusok ulit ang ibabang bahagi nito. Binasag na lang ng mga rescuer ang mga bintana para bombahan ito ng tubig. Nang masigurong ligtas ng pumasok, ginalugad na ng BFP ang barko. Eksklusibo ring ipinasilip sa News 5 ang nasunog na MV Lady Mary Joy 3. Tumambad sa amin ang tindi ng pinsalang inabot ng barko. Dito ang sleeping area ng mga pasahero at ngayon, ito na yung sitwasyon. Wala ng mga bubong at tanging mga bakal na higaan na lang at mga naabong gamit ng mga pasahero ang natira. Sa buong araw na pag-iikot ng BFP sa barko, wala na silang na-recover ng mga bangkay. Wala na tayong nahanap na kadaber at least na open na lahat yung cabin. Dahil wala nang nakitang bangkay sa barko, mas pinaigting ang rescue and retrieval operation sa dagat para sa 7 pang nawawalang mga pasahero. Dumating na rin ang BFP Arson Group mula NCR para tumulong sa investigasyon. Ayon sa nakuha nilang detalye, nagsimula sa lower deck ng barko ang sunog kung saan natutulog ang mga pasahero. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil gawa sa mga foam at kahoy ang mga higaan. Palyadong wiring ang unang nakitang sanhi ng sunog. Pero pag-aaralan na rin ang posibilidad ng arson.
The most probable cause of the fire is electrical in nature. The evidence collected is subject for laboratory examination sa National Headquarters. Ayon kay Zamboanga 1st District Congressman Kaymir Olaso na mister ng may-ari ng barko, meron silang natanggap na banta bago ang trahedya. Yung company, they are receiving threats before. Nagpapadala sila ng sulat sa opisina dati pero natigil din yon. Dagdag pa ni Olaso, nasa maayos na kondisyon naman ang barko. Sa katunayan, hindi nasunog ang engine area nito. Kaka-dry dock lang ng barko eh. She just came out from dry dock last December. Hindi naman makatakbo. Kung hindi approve ng marina, hindi rin approve ng shipyard. So it was all certified but I don't know what went wrong really. Kaya we are still waiting for further investigation. Aminado naman si Olaso na posibleng nagkaroon ng pagkukulang ang mga crew ng barko. By water pump naman daw kasi ang passenger vessel panlaban sa sunog. Pero nagkanya-kanyang likas na raw ang mga crew para iligtas ang kanilang sarili. So ito yung pinaka-backup niya, emergency fire pump. Malakas na yung usok eh. Kaya nagsiakyatan na. So iniwanan na. So definitely pag iwanan mo, kakalat na yan. 17 sunog na bangkay ang na-recover sa loob ng barko. Dinala na mga ito sa Zamboanga City para isailalim sa DNA testing. 11 naman ang na-recover na bangkay na palutang-lutang sa dagat. Nangako ang may-ari ng barko na tutulong sa pamilya ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Susunod, higit 100,000 piso alok na reward sa kada pugante mula sa Malibay Detention Facility sa Pasay. At kikitain sa pagbebenta ng nasamsam na smuggled sugar, target ibigay sa mga magsasaka. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naka-alerto na ang mga tauhan ng Bureau of Immigration sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Ang mga airline naman nag-adjust na rin ng mga patakaran para mas maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mamayang 6:40 p.m. ang flight ni Nanay Edna papuntang China. First time niyang sasakay ng eroplano. Pero alas 7 pa lang ng umaga, nandito na siya sa NAIA. Inagahan daw talaga niya ang dating sa airport para siguradong hindi siya maiiwan. At least nandito na kami naghihintay. Maganda naman dito, marami naman mga pagkain dyan na nabibili. Para hindi naman ako ras na tsaka yung utak mo magulo. Palibasa baguhan. Isa lang si Nanay Edna sa libu-libong biyahero sa NAIA ngayong Semana Santa. Ayon sa Manila International Airport, aabot sa 1.2 milyon ang inaasahang pasahero sa lahat ng terminal sa NAIA simula April 1 hanggang 10. Payo ng airline company sa mga biyahero, kapag babiyahe dapat at least 3 hours nandito na sa airport kapag local destination ang pupuntahan. Pero para sa mga international flight, dapat at least 4 hours nandito na para makaiwas sa anumang aberya. Kung malabo na talagang umabot sa flight, ang Cebu Pacific, papayagan ng kanilang customers na mag-rebook 2 oras bago ang flight. You may rebook to the next available date that is available or kailan nyo po gusto. Pero po, we hope hindi kayo maging no-show o yung hindi kayo umabot sa flight nyo. Ang Philippine Airlines naman, tiniyak na maagang magbubukas ang kanilang check-in counters para iwas kumpulan. Paalala rin ng PAL, alamin ang mga COVID vaccines na kinikilala sa ibang bansa gaya ng Amerika. May mga bansa pa rin kasing mga naturukan lang ng piling bakuna ang tinatanggap. We will accept the brands that are allowed by the US CDC, but we will already accept
kahit na LGU vaccine card or the vaccine card of your vaccination center. Di ba dati-rate, it is the certificate, but we will accept now vaccine cards of the LGU or any vaccination center that you utilize for your vaccination requirements. Ang Bureau of Immigration naman, pinaalalahanan ng mga pasahero na pwede nang kumuha ng departure card online. Kailangan lang bisitahin ang etravel.gov.ph para mag-fill up ng form. Kailangan niyang gawin at least 72 hours o 3 araw bago ang flight. Paalala rin ng BI, kapag ang website na napuntahan ay nanghihingi ng bayad para sa departure cards, peke yan. Bukod sa pagbabantay online, naka-heightened alert din ang BI sa lahat ng mga terminal. Higit 150 immigration personnel na ang dinagdag nila para serbisyong mga babiyahe ngayong long weekend. Kumbaga all hands on deck po tayo because ito po ang tinuturing talaga natin na peak season. Kumbaga ito yung highlight ng role po natin mga immigration officer kung saan marami po ang umaalis at bumabalik po sa ating bansa. Marami po ang bumabiyahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa mga gagala ngayong Holy Week, magbaon po ng payong at tubig. Napakainit na panahon na ang mararanasan hanggang Huwebes Santo. Sa 3-day weather forecast ng Pag-asa, maglalaro ang temperatura sa Metro Manila sa 23 hanggang 33 degrees Celsius. 16 degrees Celsius naman ang mararamdaman sa summer capital of the Philippines na Baguio City. Pero pagdating ng tanghali at hapon, aabot na yan sa 25 degrees. Sa Tagaytay naman, Boracay at Puerto Galera na top tourist spots sa bansa, aabot sa 32 degrees Celsius ang init. Sa kabila nito, posible pa rin magkaroon ng mahihinang pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms. Sa gitna ng mainit na panahon, may namataang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo, pero magpapaulan sa Mindanao ang extension ng LPA sa mga susunod na araw. Susunod, Congressman Arnie Teves itinuturing na pangunahing mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo ayon sa DOJ. At mag-ina sa Iran, sinabuyan ng yogurt sa ulo. Ano kaya ang dahilan? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. ₱70 per kilo. Sa ganyang halaga, target ibenta ang mga nasamsam na smuggled na asukal. Ngayong buwan o sa Mayo, posibleng ibenta na sa mga kadiwa store ang mga smuggled sugar. Nasa 4,000 tonelada o katumbas ng 4 na milyong kilo ang ilalabas ng pamahalaan. Kaya bukod sa kadiwa stores, plano rin itong ibenta sa mga palengke. Hihingi ng tulong ang Department of Agriculture sa mga ahensya para sa pagre-repack nito. Susuriin din muna ang mga asukal para matiyak na ligtas itong ibenta. Inirekomenda ring ibigay sa mga lokal na magsasaka ang kikitain dito. It will be tested by SRA to make sure that it's safe for human consumption. Been requesting Ase Christine if we can find a way sana to get the money to assist the affected farmers. Because if there's smuggled sugar po na papasok, yung na-affect yung effect po nito is sa sugar farmer din po. But however, that might be a hard hurdle to conquer. Lilipad na si dating US President Donald Trump sa New York para sa kanyang arraignment o pagbasa ng sakdal. Inaasang darating si Trump sa Manhattan Court bukas. Doon kukunan siya ng fingerprint at mugshot. Sinampahan ng kasong kriminal si Trump kasunod ng umunay panunuhol niya sa isang porn star noong 2016 para itago ang kanilang relasyon. Pero not guilty plea raw ang ihahain ng kampo ng dating Pangulo. Sa ngayon ay naghihigpit na ng seguridad sa paligid ng korte dahil sa pinangangambahang malawakang protesta ng mga Trump supporters. Sinabuyan ng yogurt ang isang mag-ina sa Iran.
Sa kuha ng CCTV sa isang tindahan, makikitang nilapitan ng isang lalaki ang mag-ina. Ilang sandali silang nagtalo. Maya-maya, kumuha ng yogurt ang lalaki at ibinuhos sa mag-ina. Agad namang itinulak ng mga naroon ang lalaki. Base sa investigasyon, nagalit ang lalaki dahil hindi nakasuot ng hijab ang mga babae. Sa huli, parehong may paglabag ang magkabilang panig. Ang lalaki may arrest warrant dahil sa pag-atake, habang ang mag-ina naman ay kakasuhan ng paglabag sa dress code. Kasunod niya, nagpaalala si Iranian President Ebrahim Raisi na dapat maghijab ang mga babae. Susunod, 10 preso nakatakas sa Pasay matapos nilang baluktutin ang bakal na rehas. Mga requirement para maisakay sa barko ang mga alagang hayop ngayong Semana Santa, alamin. At silipin ang Parade of Stars ng kauna-unahang Summer Metro Manila Film Festival. Marami pa kayo mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng mas pinalawig na Frontline Pilipinas. Hit na hit ngayong tag-init na mga bagong water activities sa Boracay, kaya naman enjoy na enjoy ang mga turista. Live mula sa Boracay, nasa front line ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano-ano ba yung mga bagong water sports dyan? Yes, Julius, kahit nga ilang beses na tayo nakapunta rito sa Boracay, ay iba pa rin talaga yung ika nga nila charm ng isla. Kaya talagang binabalik-balikan ng mga turista. At bukod nga dito, sa pinong-pinong white sand, dinarayo rin yung mga iba't ibang water sports activities na may bago ngayong taon. At syempre, hindi natin pinalampas na masubukan yan. Sumasabay sa hangin, sumasakay sa alon. Kakaibang thrill ang hatid ng mga water activity sa malaparaisong isla ng Boracay ngayong tag-init. At isa sa mga sumisikat ngayon sa isla, ang kite surfing. Para kang nagsasaranggola at nagwe-wakeboard sa gitna ng dagat habang tinatangay ng hangin. It's so nice. You feel to fly. By yourself, and it's amazing freedom. Patok na patok din sa mga turista ang cliff diving sa Magic Island, lalo na sa grupo ng mga foreigner na ito. Maaaring tumalon mula 3 meters hanggang sa pinakamataas na 10 meters. 250 pesos lang ang entrance. So good, so much fun. It was scary, but really, really good. At sa pagtatapos ng araw, pwedeng manood ng sunset habang nakasakay sa paraw. Ang sarap ng feeling na pumapaspas sa mukha mo yung hangin tapos habang nanonood ka ng sunset,
super relaxing. Isang sunset sailing sa mga sikat na activity sa Boracay. 2,500 pesos ang 30-minute experience na ito. Hanggang 8 katao ang pwedeng magkasya sa isang paraw. Sabi nila, para raw hindi ka nagpunta ng Boracay kung hindi mo ito matry. Julius, hindi naman puro happy-happy lang ngayong Holy Week dito sa Boracay dahil meron na rin misa simula pagkahapon, Palm Sunday hanggang Easter Sunday po yan at magkakaroon din ng prosesyon sa Good Friday at asahan pa nga na mas darami pa yung darating na mga turista sa mga susunod na araw. Balik sa'yo, Julius. Marian, mukhang may kamahalan, no? Yung presyo ng mga rides dyan. O, ikaw ba, doon sa mga sinakyan mo, alin doon yung pinaka nag-enjoy ka? Nako, Julius, sobrang dami. Actually, siguro favorite ko doon yung dalawa, yung kite surfing at saka yung electronic hydrofoil. Super totoo talaga, nakaka-addict siya when you get the hang of it. Pag nakatayo ka sa board or doon sa paddleboard, super saya nung feeling. Dapat matry mo yan and bring your family. Oo nga, kaya nga napapasana all na lang kami rito ni Cheryl eh. Kamusta naman ang mga hotel? May mga bakante pa ba sa ngayon? Ayun, halos fully booked pa rin yung mga hotel accommodations ngayon dito sa isla ng Boracay. The last time na we were able to talk to nga sa ibang mga managers, mga nasa 80 to 90% na po silang booked ngayong linggo na to, no? Mismo ngayong Holy Week. Kaya mismo baka mahirapan na po yung mga iba pa natin mga kapatid dyan na nag-iisip na magbakasyon dito sa isla. Pero tanong din ng mga netizens, pagtapos na ba ang Holy Week, yung ba mga presyo na mga yan ay pwede pang bumaba? Ang balita ko, Julius, mukhang lalo pang magtataas dahil kasagsagan na nung summer dito at mas marami pa nga yung turista na inaasahan na darating dito, even foreign tourists. So, masayang-masaya talaga yung mga local natin residents dito kasi talagang ramdam nila yung muling pagbuhay ng kanilang mga kita. Lalo na kasi nung nakaraang taon, local tourists, yung karamihan ng kanilang mga ina-accommodate. And ngayon talaga napapansin nila na mas dumarami po yung pagdating ng mga foreign tourists. Julius. O pahabol lang, Marian, yung bang accommodation ng mga tao dyan, may limit ba sa dami ng mga tao na pwede lang tumira doon sa isla habang nagbabakasyon? Sa ngayon wala naman na tayong nabalita na ganyan o na mayroon silang limit na kinukuha. Pero doon pagdating nga sa airport o doon sa port, doon sa pantalan dito sa Boracay, talagang kailangan mo magsulat ng pangalan mo, present your ID at makakapasok ka na dito sa isla. Okay, thank you so much, Marian Enriquez. Habala na ngayong Semana Santa ang mga tinatawag na magpupuon o yung mga nag-uukit at gumagawa ng imahe ng mga santo sa Pampanga. Ang sining at debosyon ng mga nasa larangang ito, panoorin sa report na ito. Isa-isang sinusukat ang bawat kahoy. Saka mano-manong iuukit ang muka. Mula sa mata, ilong at bibig hanggang sa buhok. Ito ang mabusising proseso ng paglililok ni Jimuel de Dios Pinlac, 26 anyos, ang pinakabatang skulptor ng mga santo sa Pampanga. Abalang-abala na siya ngayon dahil ang mga inuukit niyang poon gagamitin sa mga prosesyon sa Biyernes Santo. Buwan ang inaabot bago matapos ang isang imahin. Pwedeng gawin isang araw yung pag-uukit eh. Kaya lang sa akin, di ko tinatapos ng isang araw, isang linggo. Tinitigil ko para binabalikan ko na lang para makita ko yung mga mali ko. Naglalaro sa 35,000 hanggang 80,000 pesos ang pagpapaukit ng poon kay Jimuel. Depende raw ito sa klase ng poong ipapagawa, laki at kahoy na gagamitin. Mula sa pag-uukit, hindi kumpletong isang imahen kung walang damit.
Nakilala naman namin si Nanay Cecil Austria, ang bordadera ng Apalit, Pampanga. Higit 3 dekada na siyang nananahi ng mga damit ng poon. Gaya ni Jimuel, busy na si Nanay Cecil ngayong mahal na araw. Ipinakita niya sa amin ang mano-manong pagbuburda ng mga obra niyang damit na mga santo. Passion ko yan noon pa. Tapos pagkatapos kong gawin yung design, andun sa papasok sa pattern making. Pagkatapos kong i-pattern sa mga designs, ilalatag naman namin. Pagkalatag naman nila, ibibigay ko doon sa mga mananahi. Then, tatahin nila. Pag natahin naman nila, meron naman ako mga gumagawa ng mga bulaklak. Inaabot ng 2 hanggang 3 buwan bago matapos ang isang kasuotan. Ang presyo niyan naglalaro sa 30,000 hanggang 60,000 pesos kumporme sa laki, klase at materyales na gagamitin. Kasi minsan may nagugulat bakit ganun daw kamahal. Nakita mo ang labor. Hindi lang 1,000 tusok ng karayom yan. Yung trabaho ang binabayaran sa amin dahil handmade talaga. Pagkatapos naman ng damit, syempre, dapat meron ding corona. Si Mang Dodong Azares naman ang bahala na dyan. 3 dekada na niya itong trabaho. Kasama niya ang kanyang pamilya sa pagpupukpok ng tanso at bakal. Maselan din ang paggawa ng korona ng mga santo, lalo't isang maling palo lang, uulit sa umpisa. Ito kasi masilan masyado to dahil dire lumalabas ito eh. Patong-patong yung design niya. So, yung kagaya ng mga ganyan, isang patong lang siya. Ang presyo niyan, isa lang. Umaabot naman ng 3,500 hanggang 18,000 pesos ang presyo ng kada korona, depende sa klase at laki. Inaabot naman ng hanggang 2 linggo bago matapos ang isang peraso. Hirap na sa paggalaw si Mang Dodong matapos siyang ma-stroke noon. Panata niya na raw ang trabahong ito bilang pasasalamat niya sa Diyos matapos siya makasurvive sa stroke. Hanggat buhay ako, gampanan ko ito hanggat kaya ko. Sina Jimuel, Nanay Cecil at Mang Dodong magkakaiba ng toka sa paggawa ng mga santo o poon, pero lahat sila iisa ang dahilan kung bakit sila nagpapatuloy. Yan ay ang maipakita ang kanilang debosyon bilang Katoliko, lalo na ngayong Semana Santa. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga deboto na maging conveyors of truth o tagapaghatid ng katotohanan ngayong Semana Santa. Sa kanyang pahayag kahapon, Linggo ng Palaspas, sinabi ng Pangulo na sana ay mas kilalanin pa ng mga mananampalataya si Jesus ngayong Semana Santa. Para raw yan maging daan ang bawat isa sa pagbabago at maging tagapaghatid ng katotohanan. Nanawagan din ang Pangulo na alalahanin ang sakripisyo at muling pagkabuhay ni Jesus. Dagdag pa ng Pangulo, magkakaiba man ang paraan ng paggunita ng Semana Santa, hindi naman nagbabago ang pagmamahal na pinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Paalala naman po sa mga magbabakasyon ngayong Semana Santa, may hinay-hinay po sa pagpo-post ng inyong mga ganap sa social media. Ayon sa Philippine National Police, takaw pansin ito sa mga kawatan, lalo't posible nilang mamonitor kung walang tao sa inyong bahay. Hanggat maaari, huwag daw munang mag-post ng mga kung tawaging ATM o at the moment photos. Mag-post na lang daw ng mga travel photos pagkatapos ng inyong bakasyon at kapag nakauwi na sa inyong mga bahay. Siguraduhin po natin na yung ating mga bahay ay nakakandado ng maigi.
Pwede rin maglagay tayo doon ng mga CCTVs para ma-monitor natin ng 24/7 yung ating mga tahanan. Huwag po tayong magbigay ng ating location kung sakaling wala po tayo doon sa ating mga tahanan. Yung nauuso ngayon na at this moment ay ipinopost po natin sa ating mga Facebook. Sasabak si Jeffrey Cariaso bilang bagong head coach ng Blackwater Bossing. Papalitan niya si Ariel Vanguardia na tumagal ng 4 na conference sa Blackwater. Inaasahan ng franchise na si Cariaso na ang mag-aangat sa kanila sa liga. Huling nag-coach si Cariaso sa Converge Fiber Xers franchise noong 2022 PBA Philippine Cup kung saan nadala niya sa quarterfinals ang Batang Koponan. Mainit na sinalubong ng fans sa mga artistang lumahok sa Parade of Stars para sa kauna-unahang Summer Metro Manila Film Festival. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Sakay ng makukulay na float, pumarada mga bituin ng kauna-unahang Summer Metro Manila Film Festival. Nag-ikot sila kahapon sa Commonwealth Avenue hanggang sa Quezon City Memorial Circle. Mainit silang sinalubong ng fans. Excited ang mga artistang kalahok sa makasaysayang Summer MMFF. Si Gladys Reyes na kasama ni Coco Martin sa pelikulang Abang. Laking tuwa sa pagkakataong maibida ang kulturang Kapampangan. I was emotional because syempre, natouch ako dahil finally nakagawa na naman ako ng Kapampangan film na pwede ko pong i-dedicate sa aking mga kabalit. Hindi ka na magmamagre? Kasama rin si Gladys sa isa pang entry na Here Comes the Groove. Gaganap na anak niya rito si Maris Racal na nagpapasalamat din sa pagiging bahagi ng historic Summer MMFF. I feel very happy na part kami dito sa film fest na to kasi this is very, I guess, one for the books dahil first time siyang magkaroon ng Metro Manila Film Festival sa summer. Ang dati naman niyang ka-love team na si Carlo Aquino, bibida sa isa pang MMFF entry na Love You Long Time. Sana maging successful yung film fest, yung lahat ng pelikulang pumasok sa film fest. Sobrang bonus syempre kapag nakilala yung pelikula namin dahil alam naman namin na pinaghirapan din namin. Gina G rin si tropang LOL host Alex Gonzaga na ngayon lang nakatsikahan ng press pagkatapos sa mga pinagdaanang kontrobersiya ngayong taon. All is well naman daw para kay Alex. Okay na ako and thankful pa rin ako na meron kaming project dito and sana is magtuloy-tuloy na. Pero may trauma ka na raw sa cake. Sabi ko mga bilo-bilo ang ihanda niyo. Mga dessert na iba. Gelatin, mga ganon. Usap-usapan naman ngayon ang co-star niyang si Alger Abrenica matapos aminin sa isang panayam na nag-cheat nga siya kay Kylie Padilla. Nakasama rin sa Parade of Stars para naman sa pelikulang Unravel. Balita ko nga nandito siya. Actually, nahanap ko nga siya eh. Gusto ko siya makita syempre. Nanay pa rin siya ng mga anak ko. Nagkasama pa nga silang mag-promote ng Summer MMFF sa Entablado. Hindi tulad ng Christmas MMFF. Mas target ng summer version ito ang mga Gen Z at Millennial. Optimistic tayo na maganda magiging resulta dahil maganda naman yung ipinakita sa box office ng ating Christmas or December MMFF. Kabilang din sa entries ngayong taon ang About Us But Not About Us, Walang kasalanan, Single Bells, yung libro sa napanood ko, at kahit maputi na ang buhok ko, lahat ng yan mapapanood na sa mga sinihan starting April 8. Ito pang isang mainit na balita. Sumulat na po si Willie Revillame sa AMS 2, sa All TV. Nag-resign na po siya. Sa AMS 2. Yan ang pasabog ni Nanay Christy Fermin tungkol kay Willie Revillame ngayong Lunes Santo. Hindi pa idetalye ni Nanay Christy ang naging dahilan ng pag-resign ni Willie. Pero ayon sa batikang kolumnista, hindi usapin ng utang na loob ang naging dahilan ng desisyon ni Kuya Will.
Bago nito, nauna nang nagkaroon ng tampuhan sina Nanay Christy at Willie matapos kumalat ang mga issue ng umano'y tuluyang pagkasara ng istasyon ngayon ni Willie. Wala pang formal na sagot ang kampo ni Willie Revillame. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 10 preso sa Pasay binaluktot ang bakal na rehas para makatakas. At ano kaya ang mga requirements para maisakay sa barko, eroplano at bus ang mga alagang hayop ngayong Semana Santa? Tuloy-tuloy ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. ₱130,000 pesos kada ulo ang pabuya sa sino mang makapagtuturo sa 10 tumakas na preso sa Pasay. Live mula sa Malibay Detention Facility, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, may mga nahuli na ba dito sa mga tumakas? Cheryl, 5 sa 10 pugante ang naaresto na ngayon ng mga otoridad dito sa Pasay City. Hindi mo akalaing mga pugante ang malalaking nakuna ng CCTV sa Barangay 156 sa Pasay pasado alas 4 madaling araw kanina. Ang mga lalaking yan nakalmadong-kalmado lang sa paglalakad, kabilang na pala sa 10 presong tumakas mula sa Malibay Detention Facility. Base sa investigasyon, nagawang balututin ng mga preso ang isang bakal sa kanilang selda. Posibleng sa katagalan, bumigay raw sa pagkakawelding ang bakal dahil sinasabitan nito ng duyan ng mga preso. Sa pagitan na nabaluktot na bakal, lumusot ang unang 3 preso. Nagkataon naman nag-iisa ang bantay sa detention facility na si Police Staff Sergeant Arison Arid. Habang sinisira ng mga preso ang kanilang rehas na bakal, nasa loob naman daw ng isang kwarto ang bantay na pulis. Nananalangin nito at naghahanda para kumain matapos mag-ayuno dahil sa Ramadan. Sa tulong ng tinatawag na trustee o yung presong hindi naakulong sa selda dahil sa pinagkakatiwalaan ng mga pulis, kinatok ng mga pugante ang kwarto ni Arid. Nang buksan niya ang pintuan, agad siyang kinuyog ng 3 preso. Naagaw ang baril, pera at susi ng kulungan, kaya nakatakas ang 7 pang preso. 3 na yung sumunggab sa kanya, pinalo agad siya ng kahoy. So, siyempre, ang kagandahan lang nito, hindi siya pinatay or ano. Kaya maswerte pa rin siya. Pero hindi naman tayo nagkulang sa mga tao natin sa paalala. Sa 10 pugante, 6 pa ang pinaghahanap sa ngayon. Kabilang dyan ang trustee na si Norman Data na siya umanong nang hikayat sa mga iba pang preso para tumakas. Tinutugis rin sina Carlos Benavides, Richard De La Cruz, John Michael Cabe at Romeo Estopa. Pawang naharap sila sa mga kaso kaugnay ng droga, robbery at carnapping. Napakagaan ng mga ibang kaso nitong mga to, yung mga napasama dito. Meron dyan 1602, nagsugal lang. Actually, lahat ng kaso nila available kasi ang mga nakukulong sa substation natin, hindi po yan planned operations. Lahat po yan, mga chance upon. Naabutan ng News 5 ang kinuyog na bantay. May mga pasasya sa mukha at kamay at paika-ika ring maglakad. Tumanggi siya magsalita ng kunan namin ng pahayag. Sir, paano ka naman nakulto? Pinasok ko sa opisina mo? Dahil sa insidente, tinanggal sa pwesto ang PCP Commander ng Pasay Police. Ang orders ko is, sana walang masaktan. This will be a very busy day for us, especially sa mga kapulisan natin. Para naman ipakita natin sa mga would-be nag-iisip na tumakas or kung ano pa man, na walang magandang idudulot yung iniisip nila na yun. Mas lalo lang sila mapapahamak sa ginagawa nila. Cheryl, sa ngayon, ang pinangalanan yung ikalimang suspect na nahuli sa Calamba, Laguna na si Christian Salvatierra. At sa ngayon naman ay nandito yung PNP at handa sila mag-transfer ng mga inmates sa ibang mga kulungan matapos ngayon nangyaring pagpuga rito. Inaasahan na mahuhuli rin yung 5 bago mag-umaga ngayong araw base sa deadline na ibinigay ng Mayor ng Pasay City. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon.
Naabala ang ilang pasaherong may dalang alagang hayop sa Manila North Port. May mga requirement kasi bago sila pasakayin sa mga barko. At live mula sa Manila North Harbor, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano-ano ba mga dapat tandaan bago payagang makasakay ang mga hayop? Julius, sa pag-ikot natin dito sa Pantalan, napansin natin na hindi lang mga tao ang bumabiyahe papunta sa iba't ibang probinsya. Bukod sa mga bagahe, bit-bit din nila ang kanilang mga alagang hayop. Ang problema, may ilang nahirapang makasakay kasama ang kanilang pets. All set na sana sa pagbiyahe pa uwi ng Butuan si Catherine ngayong Semana Santa. Kasama niya sa bakasyon ang kanyang mga fur baby na sina Patty at Potpot. Naharang sila sa pagsakay sa Manila North Port Terminal. May kulungan naman sina Patty at Potpot pero hindi ito yung hard case na kulungang pinapayagang paglagyan ng mga babiyaheng alagang hayop pa probinsya. First time kong bumiyahe ng barko na may kasamang mga alagang hayop. Medyo nahirapan ako kasi ang dami nilang hinahanap. Napabili tuloy siya ng bagong kulungan online na on-the-spot dineliver sa pier. Ayon kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, dapat nasa akmang carrier ang mga alagang hayop na isasama sa biyahe. Hard case po definitely, no? Kasi ito syempre para hindi po agad na makatalon o kaya hindi makakalmot yung mga alagang hayop po na dadalhin. And at the same time, ay ito po ay protection na rin po ng mga pet natin mula sa anuman pong harmful effect habang po sila ay nakasakay sa barko. Hindi rin nakalusot ang photocopy ng Veterinary Health Certificate at anti-rabies vaccine ng mga alaga ni Catherine. Original at updated hard copy raw kasi ang kailangan. May sinend na sa aming vaccine card kasi from Laguna pa kami. Hindi daw pwede yung papaprint mo lang, kailangan yung hard copy. Pinadala na lang din ni Catherine ang original vaccine at health certificate ng kanyang pets, kaya nabigyan sila ng permit ng nakadestinong Bureau of Animal Industry o BAI officer. Wala namang problema sa requirements ang pamilya ni Genevieve para sa kanilang fur babies na sina Ruby, Maki at Moni. Napakamot ulo lang sila sa sobrang gastos. Umabot sa 10,000 piso ang kanyang nagastos sa pagbiyahe kasama ang kanyang mga alaga. Wala pa yung bayad ko sa medical cert bawat isa. Wala pa yung bayad ko sa para dito mamaya sa nila pamasahe. Wala po kasi magbabantay. Tapos naawa po ko pag iniwan eh. Naglalaro sa 900 hanggang 5,600 pesos ang pamasahe sa barko ng mga aso at pusa depende sa laki. Halos kasing mahal na yan ang pamasahe sa eroplano. Speaking of eroplano, kung dyan naman kayo sasakay, mabuting tanungin muna ang inyong airline kung tumatanggap o nagbabiyahe sila ng pets. Sa mga pumapayag na magbiyahe ng hayop sa eroplano, kailangan din naka-hard case ang inyong pet na kailangang i-check-in kasama ng mga bagahe. Kailangan din ng vet health certificate at anti-rabies vaccine certificate. Sa Philippine Airlines at Cebu Pacific, may dagdag na 1,000 piso sa pamasahe kada alagang hayop na may bigat na 5 kilo. Nagpaalala rin ng PAL at Cebu PAC na bawal ibiyahe ang mga snub-nosed dogs gaya ng Pug, Shih Tzu at Chow Chow. Kung sa bus naman sasakay na may kasamang pets, vet health certificate at anti-rabies vaccine certificate din ang hahanapin sa inyo. Julius, ramdam na ramdam ang Holy Week Exodus dito sa Manila North Harbor Port. Mahigit 1,000 mga biyahero ang dumagsa dito ngayong araw. Nagpaalala naman ang pamunuan ng Pantalan sa mga hahabol pa sa biyahe na may mga alagang hayop. Pumunta kayo rito 6 na oras bago ang inyong boarding schedule para maasikaso ang permits ng inyong fur babies. Mamayang alas 10 naman, may schedule ng biyahe ang barkong pa Dumaguete City sa Negros Oriental yan, tapos sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte at Zamboanga City. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Derechahan ang tinawag ni Justice Secretary Boying Rimulya si Negros Oriental Congressman Arnie Teves bilang mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Katunayan, siya nga raw ang tumatayong main mastermind sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide.
Arnie Teves, Andolfo Alipit Teves. Mastermind. Yan ang malinaw na sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla sa gitna ng mag-iisang buwan ng investigasyon sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Base raw ito sa mga testimonya ng mga sospek na hawak na otoridad at iba pang ebidensyang ayaw muna niyang idetalye. Marami. Kasi lahat. Hindi pa namin nilalabas lahat. We don't have to telegraph our punches. At least we have everybody here together again. Pero ibinunyag ng kalihim na ang anyay koneksyon ni Teves sa isa pang mastermind na nauna nang naaresto noong Biyernes. Tanghali ng March 31 nang mahuli ng mga tauhan ng NBI si Marvin Miranda na isa raw military reservist sa isang resort sa Barbasa, Antique. Inihalin tulad pa ni Remulla sa pelikula ang papel ni Miranda. Yun nga, kumbaga sa sine, siya yung director tsaka casting director. Hindi lang ito sine kasi totoo na nangyari ito eh. While Congressman Teves is the executive producer of everything. Paliwanag ni Remulla, bilang executive producer, si Teves raw ang nagpondo ng pagpatay kay Degamo. P-finance, yung mga baril sa kanya galing, siya bumibili ng mga baril. Yung lugar kung nagtataguan, bumibili ng sasakyan, pinifinance niya lahat. Kaya producer nga, executive producer. Financing everything. Marvin, and it's the interaction among people, knowing fully well, tsaka where they stay, yung lugar, diba? Yung safe house. Kahit daw ang helicopter na ginamit sa pagtakas ng mga sospek ay galing daw sa kongresista. Habang si Miranda raw ang unang tinukoy ni Remulla, naka-video call si Teves bago ang pamamaril. Sinabi ko na sa inyo, may video call na pinakita si yung kausap. Si Marvin. Si Marvin yon, siya yung kausap at pinakita sa first floor, pinakita yung nakausap. Ang sabi, good luck. Kanina, isinalang na sa inquest proceedings si Miranda. Natanong naman si Remulla kung sino kina Miranda o Teves ang maituturing na pinakautak ng krimen. Congressman Teves is the main mastermind. He is. He appears to be. Tumanggi namang magsabi si Remulla kung kailan maisasampa ang mga kaukulang kaso laban sa mga sospek. Ang tiyak lang daw, we can say that we have made significant progress in finally putting this case to a close. Case closed na to, prosecution na tayo pagkatapos. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Kami ang inyong makasangga sa pagbabalita. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosib. Magandang gabi, Pilipinas!